Attraction is not logical. Attraction is based on emotions. Hey, what's up mga ropa? Magandang umaga at makulimlim sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, panoorin nyo na to. Huwag na tayo mag-intro pa. Alam nyo, dahil dyan sa mga putang inang standards na nakapapanood ng mga babae dito sa social media, puta, wala nang chance yung mga lalaki para patunayan nila yung kung ano yung worth talaga nila eh. Wala nang pagkakataon yung mga lalaki para patunayan sa mga babae na kaya naman nilang gawin eh, kaya naman nilang ibigay, kaya naman lang i-provide eh. Paano kasi bibuelo pa lang yung lalaki, di ba? Bumibuelo pa lang sa buhay. Puta, lalatagan ka agad ng mga babae ng ano eh, pang intergalactic na ano eh, standards eh. Kesyo yun yung napanood nila sa social media eh, yun yung napanood nila dito eh. Siyempre ikaw, lalaki ka, di ba? Alam mo naman sa sarili mo, ibuo yung loob mo eh, papatunayan mo eh. Kaso papatunayan mo pa lang, puta, rejected ka na agad. Hindi sa pagiging sad boy ito. Kaya tingnan nyo nagiging ending, di ba? Yung iba, napupunta yung mga babae sa mga lalaking pinakitaan sa umpisa, pero pag tuloy-tuloy na, wala nang bitaw. Ngayon, itong mga lalaki ngayon na nireject nila, na nagsusumikap ngayon, puta sila yung may bitaw. Ayun, sinayang nila. Galing, di ba? Okay, mga ropa, hindi naman daw sad boy yun. Well, for me, it's a sad boy move. Diba? Yung mag-rant ka about women na hindi ka pinili or hindi ka napili, hindi mo control yun. Mga ropa, ulitin ko sa inyo. Attraction is not logical. Attraction is based on emotions. Alright? Attraction is not logical. Attraction is based on emotions. Okay? Attracted ang isang babae because meron siyang napipil sa isang lalaki. Hindi siya attracted dahil nakikita kanyang nagsusumikap. Gets? Well, sa mga ibang babae, gusto nila yon. Pero karamihan sa babae, gusto nila sa lalaki na meron ng bitaw or meron ng kayang ipagmalaki or yung meron ng kahit papano nararamdaman niya na pwedeng makuha niya yung survival value na hinahanap niya. Gets? Kaya nga ang babae sa kanila nang galing yung salitang hypergamy. Alright? Hindi mo masisisi ang babaeng hindi ka gusto. Hindi mo makukuha lahat ng babaeng didiskartehan mo. Actually, napakaliit ng porsyento ng lalaki kesa sa babae na makapul. Ang babae ang ina-approach kaya marami siyang options. Sabi nga nila, pagdating sa dating, ang babae parang nagsha-shopping. Ang lalaki parang naghahanap ng trabaho na maganda. Yung alam niyang makakakuha siya ng benepisyo. Okay, ganito mga ropa, di ba lagi natin sinasabi about yung trabaho? Kumbaga pag naghahanap ka ng babae, meron ka sariling kumpanya at continuous hiring ka. Gets? Naghahanap ka ng empleyado na talagang obedient at talagang mapagkakatiwalaan mo. So gagawin nating analogy rin yung paghahanap mo ng trabaho. So bilang lalaki, kailangan makahanap ng maayos na trabaho, yung hindi ka matitake advantage. Yung alam mo na yung paghihirap mo talagang mababayaran ng sapat na salapi. Kaya nga karamihan sa Pilipino gustong makapa ng ibang bansa. Kasi nga iba ang bayad sa ibang bansa. Kumbaga, punta ka sa US times 60, di ba? Punta ka sa Singapore times 40 plus. Punta ka sa New Zealand 39. Punta ka sa Australia 35. Kumbaga, multiple times yung bayad sa'yo. Gets? Hindi lang times 10, kundi times 30, times 40, times 50. Dito sa Pilipinas, 695 ang per day mo, pero nagbabayad ka ng almost 120 sa FX mo or sa UB Express mo. Doon pa lang lugi ka na, pagkain mo pa. So, magkano na take away mo? 300? Di ba? So, pag ganun lagi or ganun ang ginagawa mo hanggang sa pagtanda mo, tingin mo makakasurvive ka? Of course not. Kaya ang lalaki, dapat makahanap siya ng trabaho or makapaghanap pa siya ng magandang trabaho para at least kahit papano talagang makapag-provide pa siya ng maayos sa kanyang magiging pamilya or sa girlfriend na pipiliin niya. Kaya nga yung iba gumagawa ng illegal para lang magkaroon ng maraming pera. So, same thing sa mga lalaki. Pumipili ang mga lalaki na kahit
hindi nila gusto talaga o hindi nila mahal, pipiliin nila makasurvive lang sila. O yung sinasabi natin makabembang ka lang, o yung sinasabi natin dito okay na ako. Kaya yung iba pumipili ng mas matanda sa kanila because yung mga ganong babae pwedeng makapagbigay ng provision sa kanila. However, kung ikaw ay ganong lalaki, magiging parte ng sistema mo na namimili ka ng babae na siya ang magpo-produce sa'yo or siya ang magbibigay sa'yo. Di ba? Kaya end up, wala kang control sa buhay mo. Ang totoong may control sa'yo, yung babaeng pinili mo. Gets mga ropa? Pag-usapan natin yung bitaw. Uulitin ko mga ropa, you need to make yourself fucking attractive. Alright? Hindi kasalanan ng babae kung hindi ka pinili. Gets? Dahil unang-una, hindi mo mapupul lahat ng gusto mong babae. Ngayon, kung iiyak ka ng dahil binasted ka o hindi ka pinili, so sinong may kasalanan at sinong sisisihin mo, ropa? Wala namang iba kung hindi sarili mo, di ba? Kaya pag nireject ka, binasted ka, o ginost ka na, wala ka nang dapat isipin pa kundi i-focus mo yung sarili mo sa mga dapat mong gawin, ropa. Kasi itong hirap sa atin. Pag ikaw binasted or pag ikaw nagbigay ng provision at protection sa isang babae o yung sinasabi niyong ginawa ko ang lahat, pero bakit ganun? Ginost pa rin ako. So anong magagawa ng mga taong pinagsasabihan mo? Anong magagawa ng mga taong pinagrarantan mo? Wala silang magagawa dahil hindi nila hawak yung atraksyon ng babae. Gets? Hindi nila pwedeng sabihin ang mga babae manggagamit talaga kung ikaw mismo nagpagamit sa kanya. Kaya wag niyong sisihin yung mga babae kung talagang hindi kayo pinili. Tapos iiyak-iyak kayo sa social media, magpapa-comfort kayo sa social media. Anong klaseng mindset yan? Diba? Pag talo ka, talo ka. Gets? Dahil darating yung point, yung mga experience mo na yan, magagamit mo yan, ropa, kung talagang magiging logical ka at hindi mo pagaganahin ang emotions mo sa mga babaeng pinipili mo o dinidiskartehan mo. Ang mga babae, pipiliin ang mga lalaking rare. Okay? Pag sinabing rare, ibig sabihin hindi siya common. Ibig sabihin bihira mo makita. Ngayon, kung gusto mong maging rare, then kumilos ka na ikaw ay parang rare or unique. Gets? Well, we all have uniqueness. Diba? Bilang tao, meron tayong kanya-kanyang personalidad, karakter, or pag-uugali. Pero kung ikaw, pagdating sa babae or pagdating sa pagdiskarte ng babae, ginagaya mo yung mga K-dramang napapanood mo o yung mga pelikulang Pilipino, then wag kang mag-expect na ikaw ay unique, ropa. Hindi ka unique. Dahil yung mga ganyang diskarte, maraming gumagawa niyan, ropa. Kasi napanood din nila sa teleserye dito sa Pinas, K-drama, o sa Netflix pa. Gets? Tandaan nyo, ropa, ang babae nanggagaling sa emotions niya. Wala siyang control doon at lalong ikaw mismo walang control doon. Ang tanging may control ka is kung paano ka magiging attractive, ropa. Anong sinasabi ko sa inyo? Kailangan mong ipapil sa kanya yung emotions na hinahanap niya. Gets? Masasabi ba yun, sublado mo ito, kung ano yung emotions na hinahanap niya? Ikaw ang maglilid sa kanya para may mapil siya. Okay? Hindi mo kailangan sabihin na dapat itong maramdaman niya. Ang kailangan mong gawin, ibigay sa kanya yung ups and down and highs and lows of emotions na hinahanap niya. Hindi ka pwede maging cold all the way. Kaya nga, ang reklamo ng mga babae, pogi siya, matangkad siya, may pera siya, kaso wala siyang emotional intelligence. Kasi nga, ang pinipilit mo, kailangan maging cold ka. Hindi nga laging ganun. Saan ka nakakita na ang season iisa lang? Dito nga sa Pilipinas, dalawa, tag-ulan at tag-init. Sa ibang bansa, 4 na season. Gets? Parang ang babae nanggagaling sa emotions nila. Kaya nga 'di ba, ang dami nilang options pagdating sa pananamit, pagdating sa shoes nila, pagdating sa dress nila, pagdating sa buhok na gusto nila. 'Di ba? Ang dami nilang style na gustong gawin sa sarili nila dahil ang babae nanggagaling sa emotions nila. Ngayon, kung ang default mo ay cold ka lang, huwag kang mag-expect na meron different result sa papakita mo sa kanya. Gets? Kasi kung talaga magiging cold ka lang, madali lang yon, ropa. Mag-pretend ka lang na wala kang paki sa kanya, okay na. 'Di ba? Pero magwo-work ba yun? Mareretain mo ba siya sa pagiging cold mo? I don't fucking think so, man. Dahil mareretain mo ang babae sa paglilid mo sa kanya kung paano mo siya piniprame. Gets?
Kaya wag mong isipin na dapat lagi ka lang cold. Kaya nga may cold, may warm and hot. Yun ang dapat mong paramdam sa kanya. Hindi yung laging cold ka o naniniwala ka na pag cold ka, mas madaling mapul siya. No, it's fucking not. Maybe it can help you to pull her, pero hindi mo siya mare-retain, Ropa. Dahil uulitin ko, ang babae nanggagaling sa emotions niya. Wala kang magagawa pag pinagdesisyon niya ang nararamdaman niya or ang feelings niya. Gets? Pag pinagana na ng babae ang feelings niya, yung pagiging cold mo hindi na uubra sa kanya dahil ang babae gusto ng highs and lows of emotions o yung paiba-ibang feelings niya. Kaya uulitin ko, hindi ka ba nagtataka, ang dami nilang damit, pero pag aalis sila, iniisip nila, wala akong isusuot, pero ang totoo, napakadami nilang damit sa aparador nila. So, saan ka nakakita na babaeng nagsasalita na wala siyang isusuot pero ubod ng dami ang damit niya? Kaya uulitin ko sa'yo, Ropa, yung pagiging cold mo, hindi ibig sabihin mare-retain mo ang babae. Kagaya ng sinabi ko, yes, maybe magwo-work yun. Pero hindi ibig sabihin nun, doon mo siya mare-retain, Ropa. Okay? Pwede mong gamitin yung pagiging cold mo pag nag-walk away ka na sa babaeng hindi sumusunod sa'yo. Pero sa pag-attract ng babae, yung pagiging cold mo, hindi ibig sabihin nun, yun ang magiging baseline mo. Gets? Balik tayo sa mga lalaking iyak ng iyak sa social media. Ropa, walang mangyayari sa'yo kung ngawa ka ng ngawa sa kanya or ngawa ka ng ngawa sa babaeng hindi ka naman pinili. Kahit ano pang gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, wala silang pakialam sa'yo. Dahil ang babae, nagbabase lamang kung anong kaya mong paramdam sa kanila. Kung wala kang kayang iparamdam at nakikita kanila na sad boy ka, do you think mas ma-attract sila sa'yo? Of course, hindi, Ropa. Dahil ang babae, naghahanap ng lalaki na confident sa sarili niya, yung hindi nayayanig o yung hindi nauuga kahit anong arte niya. Gets? Pero andun pa rin yung pagiging emotional intelligence mo. Kaya mong pasukin kung ano man ang emotions na meron siya. Kaya mong isubside yung mga emotions na pinapakita niya or kung ano man yung feelings na nararamdaman niya, susunod at susunod siya sa'yo kasi nga alam mo kung paano i-frame siya. Uulitin ko, stop being fucking sad boy. Stop using cold fucking emotions dahil hindi sa lahat ng oras nagwo-work yan, Ropa. Come to think of it, gamitin mo ang utak mo. Pag cold ba ako all the way, mapupul ko to, mare-retain ko to. Hindi, Ropa. Dahil uulitin ko, ang babae nanggagaling sa feelings niya at ang feelings niya pabago-bago, mayat-maya, Ropa. Kaya kung ikaw cold ka lang all the way, wag kang mag-expect na mare-retain mo siya. Kaya wag kang umiyak kung biglang ginost ka niya or biglang nawalan siya ng gana sa'yo na i-message ka. Gets? So, ano takeaway natin dito? Stop being fucking sad boy. Huwag kang mag-complain. Huwag kang laging cold. I-improve mo yung sarili mo kung paano ka kukonek sa babae. Emotionally, hindi logically. Logically, you can lead yourself and also your relationship. Pero kailangan mong gumamit ng emotions para kumunik ka sa kanya. Kaya nga ang babae, walang pakialam kahit araw-araw kayo nag-aaway. As long as kumukonek siya sa'yo emotionally. Gets? Wala siyang pakialam kahit ma-stress ka. Para sa kanya, okay lang yun. At least nakakakonek siya. Lagi niyong tatandaan niya, mga Ropa, okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa. Stop recording.